or good evening na mga kababayan, ma'am, sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is October 18, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Kaginhawaan Street, Karangalan Village, Karangalan, Manggahan, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may Barasuwain Street, Barangay Little Baguio, San Juan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At ayan, samantalang tayo ay papunta doon ay makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Ayan, habang natatraffic tayo. Traffic talaga dito sa mga bandang Rizal na to. Nandun pa na nanatili yung paniniwala ng karamihang Pilipino na mapaparusahan. Pag ito'y binigo, ang kanilang pagtitiwala ay mawawala mismo sa pamahalaan. Yung minorya, no, na hindi naniniwala, parang parang wala na silang tiwala sa gobyerno, parang saray na sila na wala namang nasasangkot na malalaking isda, kumbaga. Hindi na naman natin sa masisisi at 40 taong kong pag-aaral ng politika sa Pilipinas, marami ng skandalo dumaan at marami na rin ang mga kaso na kung saan, lalo na yung medyo may kapangyarihan, may nakakalusot sa mga kaso na may kinalaman sa korupsyon. Opo. Yung sa 40 years po ninyo, Prof, kung halimbawa nakasuhan o umusad na yung reklamo po laban tungkol sa mga utak sa korupsyon na ito, sa susunod po na survey ninyo, ano po yung inaasahan ninyo? Well, maaari namin tanong ulit itong mga katanungan ito at yung susunod na survey sa 4th quarter sa bahagi ng Nobyembre, Disyembre. Diyos ko, sana mayroon pa. Tingnan natin kung nagbabago opinion o perception ng publiko batay na rin sa mga sasagawa ng mga ahensya ng pamahalaan. Nandiyan ang Ombudsman, nandiyan yung Independent Commission, nandiyan ang Department of Justice at yung Department of Public Works and Highway, Department of Budget. Tingnan natin kung Ano ito? para magkaroon ng koordinasyon sa mga investigasyon. One way pa lang. At mapasuhan na ang dapat kasuhan. Kasi pati sa pagtulukuyan, wala pa namang kaso may lalo na sa korte kung di mo nagkakapalit. Reklamo pa lang eh. So, wala pang na-arrest. Meron pa nga mga kontraktor na One way pala yun. pang may lakas loob na sabihin na hindi na sila makikilahok sa investigasyon. Correct. So, parang kang sinasampal na nun, no? Na bigyan ka ng kung anong talagang nangyari, ay sila pa ang may lakas na loob na sabihin na binabaliwala ang kanilang karapatan. Parang Imbis na makipagtulungan. ibis na managot, ay sila pa ang nananakot. Siguro, Prof, panghuli na lang po sa kabuuan, no? Yung ano po yung nakikita po ninyo na ipinaparating po nitong survey tungkol po sa tiwala ng mga Pilipino kahit papano, no? Kahit papano sa justice system po ng bansa. Go ahead po. Well, basically, may tiwala, may yung paniniwala na mapaparusahan, medyo, siguro sabihin na nating aspirasyon yan Steve. Paano kaya ito? Pero yung wala na talagang mangyayari ito, yun ang medyo may malaking katanungan dyan at ito'y masasabi natin mapapatunayan lamang kung talagang may pagkilos sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan. Paano kaya yun? Kasama na rin ang indikaturan Alright. sa mga dating na araw. Alright. Prof, maraming salamat po. Happy Saturday po. Magandang gabi. Maraming salamat, Steve. Yan po si Professor Ronald Holmes. Wala po yun sa Pulse Asia Research Inc. Abay, tignan po ninyo yung kanilang survey, no? Mayorya, actually malaking mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang mapaparusahan ang mga salarin
sa flood control. Ayon po yan sa kanilang isinagawang survey. Sinabi pong mayorya, karamihan po ng mga Pilipino talagang naniniwala po talaga sa gobyerno na dapat talagang may maparusahan dito, may masampulan kumbaga dito sa mga naman yung flood control project. Imagine po ninyo, hindi naman po yung buhay po ng mga Pilipino, yung alanganin po dito kapag bumabaha halimbawa. Kapag bumabaha sa isang lugar, particular po dyan sa Bulacan, na inamin po ng mga dating official po ng DPWH na talagang substandard. May mga ghost flood control project pa. Yung DPWH po ngayong bago, yung Secretary Vince Bison, may nag-iikot na po talaga kung bukod po sa Bulacan, may ilang mahirap lugar ang din na may ang hirap yun po yung anahin yung ano para nila. mapapasukan na itong lahat. Sana po hindi lang puro pangalan natin. Ginawang one way doon ng nag-iisang daanan lang. Mga politikong isinasangkot, mga senador, mga congressman, actually meron karamihan sa kanila ay nasa ilalim na po ng immigration. Palit tayo ng tagaturo. Nag-waste tayo. Mas magaling yata si Waze kaysa kay ayaw ko na magpangalan. Pero hindi ibig sabihin nun na bawal na silang umalis ng basta. Pwede. Basta alam lang po ng publiko kung saan sila pupunta. One way yung Binabantayan po nila. Pero ang tanong dyan, kailan no right turn, tapos one way yung pinagpapapasokan sa atin. Ano ba yung ano gayaon? Di nagpaikot-ikot tuloy ako. Di timing nga ngayon kasi may bagyong Ramil. kung ano na naman yung gasolina. Parang mahal ng gasolina eh. At yung mga hindi natin kabisado dito eh. Nako. Nag-withdraw. Umatras na po Ay, doon sa pagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure. Nagulat din po siyempre yung Department of Justice at Ombudsman. Bakit ganun? Di ba dapat magtutulungan tayo dito? Dapat may makasuhan na dito, di ba? Para nga po masampulan at siyempre masatisfied yung publiko. Kasi after ng September 21 rally, dahil nga po dun sa yung September 21 rally na napakalaki pong rally noon, may nasampulan po, kumbaga nagising yung gobyerno dahil po sa boses ng mga Pilipino. And then may sinaset din po ulit ngayon sa November 30, mas malaki pa raw po noong September 21 kasi ang gusto po nila, manawagan nila na tama na yung bangayan dyan po sa Senado, tama na yung mabagal ng usad ng pag-investigate kasi ilang buwan na, maghalos 6 na buwan na ba? Sana po may timeline, tapos pag kinasuhan sa korte, dinala sa kaso yung korte, matibay na ebidensya yung dala po ng ating mga nag-iimbestiga para po masampulan at makasuhan yung mga sangkot sa manumalyang flood control project. Sa oras po nating 7:23 ng gabi, may kaugnay pa rin po ng pinag-uusapan ng bagyo, yung bagyong Ramil. May ramdam kaya dun sa sa Eastern Visayas, dyan po sa Region 8. Kasapit nga po natin si Ma'am Weda Terado. May residente po siya ng barangay Inasuyan, Kawayan, dyan po sa Biliran. Ma'am Weda, magandang gabi po, si Steve po ito. Maupay nga gabi. Yes po, magandang gabi po. Opo, ano pong sitwasyon po dyan ngayon? Kamusta po yung lagay ng panahon po dyan sa inyo pong pinaroroonan? Ngayon po kasi tuloy-tuloy pa rin po yung ulan. Pero dito sa barangay namin wala namang baha. Sa ibang lugar may mga baha na. Opo, dito sa part po ninyong lugar walang baha, pero sa ibang lugar may baha. Kumbaga, Ibang barangay po. Opo, yung ulan po tuloy-tuloy pa rin po ngayon, no? Yes po, hanggang ngayon po. Gaano po siya kalakas? Ilang oras na po siyang umuulan? Siguro po mga 6 hours na yata po, simula nang dumating kami dito sa barangay namin. And then may ano po ba? May pinalikas na po ba dyan sa inyo? Meron na po, meron na pinalikas sila sa school. Pero kasi kami ngayon nandito pa rin sa bahay. Bakit po, hindi po kayo inatasan na kayo po, kailangan niyo pong lumigas? Yan po. Ang pinalipat po yung malapit sa sapa, sa dagat. Nandun na po sa school ngayon. Nandiyan kayo po, willing po ba kayo na lumikas? Willing naman po siguro pag di na kaya kasi alaano namin yung mga gamit namin kasi
Saka kasi may madami kaming mababasa, kaya nandito lang din kami. Pero yung mga pamangkin ko, nalipat naman po. Opo, so far, ma'am, yung supply po ng kuryente, kamusta po? Okay naman po, di naman po nagpa-burn out. And then yung siguro Ma'am Brenda, pakwento po sa amin yung ginagawa po ninyong preparasyon sakali po lumala po yung bagyong Ramil po dyan sa inyong barangay. Yun po yung mga gamit namin na Nag-cancel yung ano? makapatong na sa mga lamesa, yung mga Itong hirap. pwedeng mataling sa Nag-effort taas, tayo, hindi mabaha, na- nag-aksaya ng gasolina, po namin, nag-ikot, tapos naiakit na po umikot mga dahil sa electronics one na way, gamit. tapos biglang kakanselin, wala tayong ano. And then po, based po sa Ay, observation po Diyos ninyo dyan ko, sa inyong mga paligid, mahal-mahal ano ng po ba, may gasolina, di damage na dapat, po ba di na. itong bagyo? Sa barangay po namin, Wala tayong magagawa yan. So ayan, hanggang dyan na lang yan. O, ayan. Umiikot lang tayo, hindi pa tayo nakakapunta nga doon sa ating pick-up area mismo ay ayan, kinonsil na, naka 10 minutes o 11 minutes na yan. So ganyan ta kasi, ayan ang hirap. Yan, hindi tayo nagkakat pagka kinakailangan lang tayong mag-off at hindi mag-record saka natin ina-off yan. Pero ang ginagawa natin ay dire-diretso na talaga yan para maalaman kung gaano katagal talagang tinatravel yung from that place, from one place to another po. Ganun talaga kahaba. Kahit na hindi naman sa lahat ng lugar at lahat ng oras ay talagang napaka-traffic at napakatagal bago makarating doon sa ating mga pinapatunguhan dahil nga sa sobrang traffic. Dito sa Felix Manalo to, napaka-traffic dito. Tanong ko rin po, Ma'am Weda, dyan po sa inyong Magagawa natin, dito tayo binato. Dito tayo naghatid. So, alangan naman tatakas ka lang dito na hindi ka kukuha, natural kukuha ka. Pagkatapos kumaliwa sa Ayan. kalingitan. Wala tayo magagawa. Tayo ay mag-continue na. Padiretso. Pero malayo na yun sa amin. 10 barangay yung pagitan, yung iba, 6 dito pala. Opo. Kasi dulo kasi kami ng kawayan. Opo. Sa Pasal Kawayan. Pero would you know po, ano po ba kung ano mga barangay yung mga hindi na nadaanan ngayon dahil po sa mataas na baha? So ayun po kasi ang alam ko lang, tulay ng Biluang, at saka yung Pulalakaw, at saka Kalite. Shit. And then, sa inyo pong barangay, karamihan po nag-evacuate na. Paalam po.